Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 10 ng textbook, nasa Culture and Information part na po tayo. Title ng article natin is 교통 표지판. Ibig sabihin po, traffic signs. Basahin ko po yung buong article. 여러분은 길에서 이런 것을 자주 봅니까? 이것을 교통표지판이라고 합니다. 교통표지판은 모양, 색깔, 이미지, 글자로 구성됩니다. 세모는 주의하라는 의미입니다. 그리고 동그라미는 금지의 의미이고 파랑 세모는 가능하다는 것을 나타냅니다. 이렇게 교통표지판의 모양과 색깔을 보면 의미를 알 수 있습니다. Yan. So, ano pong sabi dyan sa article natin? Sabi, ikaw daw ba ay madalas makakita sa daan ng ganitong klaseng signs? 이것을 교통표지판이라고. Yung mga ito daw ay tinatawag na traffic signs. 교통표지판. Yung mga traffic signs daw ay consist ng moyang, shape, 색깔, color, image, so image, and 글자, text. Yan. So, in-explain niya, no, yung triangle, ang ibig sabihin daw po niyan ay mag-ingat, 조심하세요, or be careful. And then, yung bilog naman daw po, ang ibig sabihin ay 금지, bawal. Okay? Pinagbabawal or prohibited. Tapos, yung ating kulay blue na triangle naman daw, ang ibig sabihin daw po niyan ay 가능하다. Pag sabi mong 가능하다, possible. Okay? Posibleng gawin mo kung ano man yung nakalagay dun sa sign na yon. And then, 이렇게 교통표지판의 모양과 색깔을 보면, so kapag tiningnan mo daw yung mga traffic signs based sa kanilang shape and sa kulay, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin. Okay? So, tingnan natin muna yung mga traffic signs nila. So, ito yung mga triangle. Sabi, 조심하세요. Ayan. Mag-ingat, no? 노란색 바탕, ibig sabihin, kulay dilaw daw yung background. So, yung nasa loob, no? Dilaw. Tapos, 빨간색 테두리. Pag sinabi mong 테두리, yung border. So, kulay pula daw yung border, tapos dilaw naman yung nasa loob. Okay, so ito na. 위험, danger. 위험하니까 조심하세요. So, pag nakakita ka daw niyan, ibig sabihin, dahil mapanganib, mag-ingat po. Ito naman, 어린이와 다닐 때 조심하세요. So, kapag ikaw daw ay may kasamang bata, mag-ingat. Next, kung sa 중이니까 조심하세요. So, kasalukuyang may ginagawa or may construction na nagaganap, kaya mag-ingat. Again, yung triangle na may red border with yellow background, ibig sabihin po niyan is mag-ingat. Sabi dito, no, 이렇게 하지 마세요. Huwag gawin yung mga ganito. Itong mga nakalagay ditong example. So, explanation niya dyan, 흰색이나 파란색 바탕 plus 빨간색 테두리. So, bilog po yung kanyang shape, tapos yung kulay daw niya is pwedeng puti or parang blue. Yun yung background. So, katulad niyan, dito kulay white, tapos ito naman blue. And then, yung kanyang 테두리 or border is kulay red. Yan. So, again, anong ibig sabihin yan? Bawal. Dito sabi, 여기로 다니지 마세요. Ano yung nakasulat sa loob? 동행금지. Ibig sabihin, bawal ang dumaan or mag-pass through. 여기로 다니지 마세요. Wag pong dumaan dito. Okay? 주차금지. Again, 주차하다, to park. Dahil 금지, bawal. 주차하지 마세요. No parking or bawal po ang mag-park. And dito naman, nakalagay, 자전거를 타고 가지 마세요. So, bawal daw ang nakasakay ng bike at dadaan dun sa lugar na yon. Usually, makikita mo tong sign na to sa mga park kung saan madaming batang naglalaro or maraming tao. Kasi nga, maa-aksidente, pwede ka makadisgrasya. Okay? So, dito naman tayo. 이렇게 하세요. Ganito daw yung possible mong gawin. So, ano yung explanation? Paran색 batang. So, yung background ay kulay blue. And then, yung kanyang border ay white. So, dito,
nakalagay bohengja 전용 도로. Ang ibig sabihin daw po nun, 걸어 다니는 사람만 갈 수 있어요. So, ibig sabihin yung mga naglalakad lang ang pwedeng dumaan doon. Okay? So, halimbawa ikaw may dala kang bike or tawag dito, yung inline skate, tawag dito, rollerblades, mga ganyan yung mga bata. So, bawal. Kailangan lakad lang. Tapos, 자전거만 다닐 수 있어요. So, may mga specific naman na road or lugar na pwedeng daanan ng bike. So, nakalagay is 자전거만 다닐 수 있어요. Dun sa way na yon or sa daanan na yon for bikes only. Okay? Or bike lane, kumbaga, no? Dito naman, 길을 건널 수 있어요. So, dun sa lugar kung saan may ganitong sign, pwede ka daw tumawid doon. Okay, so yan po yung ating mga common traffic signs na usually may kita nyo sa daan. Ito na yung mga questions natin. Number 1, 세모는 무슨 뜻이에요? So ano daw ang ibig sabihin ng triangle? So ito po siya, no? 세모는 주의하라는 의미입니다. So pwede mo isulat dyan. 세모는 주의하라는. So, kung ayaw mo nung 의미예요, gawin mo 뜻이에요. Okay? 뜻이에요. Or, ito, gamitin mo yung 의미. 의미예요. 의미예요. Yan. Kahit alin po dyan sa dalawa, okay lang. Number 2, so yung bilog naman daw. 동그라미는 무슨 뜻이에요? So, ito naman siya, no? 금지. Yan yung pinaka-ibig sabihin niya, no? Or, dito, 조심. Hindi. Ito pala yung yung triangle pala yung 조심. Dito, 이렇게 하지 마세요. Okay, so kahit alin po yung isagot mo dyan. So, pwede mong sabihin, 동그라미는 금지라는 뜻이에요. Or, yung kanina yung nasa baba, 이렇게 하지 마세요 라는 뜻이에요. Pwede din po yun. Okay? Yan. Tapos, number 3, 여러분 나라의 교통 표지판을 소개해 보세요. So, sa Pilipinas naman, ano-ano yung mga traffic signs, yung mga usual na nakikita natin or common. Pwede nyo explain yan, katulad neto. Okay? So, pag mag-explain kayo, try nyo lang gayahin kung paano yung pagkaka-explain dito. Maiksi lang naman, no? Simple yung pagkaka-explain. So, ganun po yung gagawin sa number 3. Now, para sa ating pronunciation or 발음, number 1, again, yung tamang spelling po is ito. Tapos, yung nasa loob ng mga bracket, siya po yung pronunciation. Okay? So, number 1, 육교, 육교. Bridge, or overpass, sorry. Overpass po yan. Footbridge kasing naisip kong sabihin. So anyway, overpass or footbridge, same po ng meaning, no? Yung tawiran sa taas ng tulay. Okay. Number 2, 있는데, 있는데. Number 3, 어떻게, 어떻게. So i-apply natin siya sa conversation. 이 근처에 서점이 있어요? 네, 저 6교를 지나면 서점이 있어요. 6교. So, sabi niya, no, dito po sa malapit, meron bang bookstore? Sagot ng kausap, yes. Kapag lumampas ka na doon sa footbridge or overpass, merong bookstore. Next, number 2. 지금 어디에서 기다리는 거예요? 1번 출구 앞에 있는데, 언제 와요? 있는데. So, sabi niya, ngayon, saan ka naghihintay? Okay? Saang lugar ka naghihintay ngayon? Tapos, sagot ni kausap, 1번 출구 앞에, nasa tapat ako ng exit number 1. Kailan ka darating? Okay? Now, for number 3, sabi, 저 지금 6교 앞에 있는데 어떻게 가요? 사got ng kausap niya, 6교를 지나서 똑바로 50m쯤 오세요. So, baka ang iniisip ko dyan, if I'm not mistaken, magkausap sila sa cellphone. Sabi niya, ako ngayon ay nasa tapat na ng overpass. Paano ang pagpunta dyan? So, sagot ng kausap, paglagpas mo dyan sa overpass, dumiretso ka lang mga 50 meters pa. Punta ka na dito. Yan, 오세요, please come.
Okay, so yan po yung ating pronunciation. Again, yung sa number 3, yung nagamit is yung yukyo, 있는데, at saka 어떻게. Now for our vocabulary check, 배운 o hwihwagin. Again, we have yukyo. Yukyo means overpass, 신호등, traffic light or stoplight, 횡단보도, pedestrian crossing or yung tawiran, 버스 정류장, bus station, 사거리, intersection or crossing, 지하철역, subway station, 맞은편에 있다, it's right across or nasa pagtawid lang daw. 쭉 가다, 똑바로 가다, pareho po yan, ang ibig sabihin, go straight, diretso lang. 왼쪽으로 가다, to the left, 오른쪽으로 가다, to the right. So ito no, kumbaga ano siya, 4, crossing or intersection. Dito, 버스를 타다, sumakay ng bus, 교통카드로 요금을 내다, magbayad ng pamasahe gamit ang transit card or yung ating mga transportation card. 버스에서 내리다, bumaba mula sa bus. 지하철로 갈아타다. So, lumipat sa 지하철 or subway. So, ibig sabihin, yung garatada dyan is magpapalit ka or lilipat ka ng sasakyan. So, from bus, kunwari, lilipat ka sa subway. Or pwede namang from one bus, lilipat ka ng panibagong bus number. So, dito, 1번 출구로 나가다. So, lumabas ka sa exit number 1. 회사가 보이다. So, nakikita na daw yung opisina or yung company. 기억하다, to remember or alalahanin. 방법, ways or paraan. 편의점, convenience store. 아파트, apartment. So, yan po yung ating mga words na natutunan sa Level 2 Unit 10. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.